Pinangalanan ng mga ancient mage ang Genesis Stone dahil sa kapangyarihan nitong palakasin ang magic at sa kaugnayan nito sa mismong creation. Naniniwala ang mga tao na may isa para sa bawat element, ngunit fire, water, ice, wind, at lightning pa lang ang mga kilala, at wala pa ring natatagpuan kahit isa. Ang isang Genesis Stone ay kayang magpataas ng first circle magic patungong third circle level, kaya desperately na gustong magkaroon nito ng parehong mga knight at mage. Naalala ni Joshua na ang isa sa mga stone na iyon ay nakatago sa gitna ng Black Creature's Forest. Nahirapan siyang makakita dahil sa kadiliman. Kung makuha niya ang Genesis Stone, mas makakayanan niya ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos maglakad ng isang oras, naramdaman niyang malapit na siya at napaisip kung naabot na ba niya sa wakas ang pinakamalalim na bahagi. Biglang yumanig ang lupa, nanginginig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Natulala si Joshua nang lumitaw ang isang Black Ogre. Mabilis siyang nagtago mula sa monster. Ang Black Ogre ay nakatayo mismo sa daan patungo sa pinakamalalim na lugar ng forest. Mula sa alaala, alam niyang bahagya lang gumagana rito ang low-level magic, at karaniwang ang isang B-rank o mas mataas lang ang kayang lumaban dito. Ngunit may pagkakataon pa rin. Ang mga Black Ogre ay naghahunt ng mag-isa. Kung maibubuhos niya ang kanyang iba't ibang energy sa kanyang spear, baka mabilis niya itong mapatay. Dahil nararamdaman ng beast ang anumang bagay sa loob ng 10 meters, nagdesisyon si Joshua sa isang solong jump at isang strike upang kunin ang ulo nito. Pagkatapos ay lumabas ang Red Moon mula sa likod ng mga ulap. Nagpakawala ng isang savage roar ang Black Ogre. Ang nakakapinsalang roar na iyon ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon na tapusin ito sa isang patama, ngunit biglang inatake ng Black Ogre ang nagulat na Second Son. Bahagyang umiwas si Joshua para iligtas ang kanyang buhay. Sumable ang suntok nito at nawasak ang lupa. Nahirapan si Joshua na makasabay lang. Umiwas siya sa papalapit na paa ng beast. Dahil walang opening, kailangang umatras ng Spear Hero. Alam ni Joshua na hindi siya pwedeng makipaglaban sa isang Black Ogre sa ilalim ng Red Moon at mabuhay. Pumunta siya sa likod ng isang puno. Upang maglakad na palabas ang Black Ogre, kailangang itago ng lubos ni Joshua ang kanyang presensya. Kailangan niyang gumamit ng isang stealth trick na minsang itinuro sa kanya ng Assassin King. Bagamat bahagya niya lang itong naiensayo, pinigil niya ang kanyang hininga, itinabi ang lahat sa kanyang paligid, at ikinalat ang mana sa kanyang katawan na parang isang cloak sa halip na itutok ito sa kalaban. Nanatiling perfectly still si Joshua. Lumapit ang Black Ogre mismo sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang litong monster. Nabuwasan ang kaba ni Joshua nang gumana ang trick. Pagkatapos noon, patuloy siyang naglakbay patungo sa center ng forest, kahit na nauubos na ang kanyang mana at nahihirapan na ang kanyang katawan. Pinilit ni Joshua ang sarili na pumasok ng mas malalim. Biglang nabali ang sanga sa ilalim niya. Diretsyong nahulog pababa si Joshua. Tumama siya sa lupa at napaisip kung paano siya napahiga ng patag sa kanyang likod. Ang pagkahulog na iyon ay nagbigay ng pagkakataon sa isang monster na mahanap siya. Naisip ni Joshua na tapos na siya nang magmadaling lumabas ang isang pack ng mga kobold mula sa mga bushes. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga kobold, ngunit sa halip na magpanik, naisip niyang makakatulong ito sa kanya na subukan ang isang bagay. Dumating ang mga monster mula sa bawat panig. Inikot ni Joshua ang kanyang spear. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang ghost, ang second form ng Stage 2 Magic Spearmanship, at winasak ang buong pack. Inihagis ng blast ang bawat monster sa ere. Sa isang galaw, dinurog ni Joshua ang buong grupo. Hindi na nakalaban pa ang mga monster. Ibinuhos ni Joshua ang lahat ng mayroon siya sa atake iyon, ngunit ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na nito. Sa wakas, pinatigil ng pagod na bata ang ghost. Maling naisip ni Joshua na na-master na niya ang Stage 2, pagkatapos ay naisip na ang kanyang batang katawan ang tunay na problema dahil hindi niya pa rin magamit kahit ang kalahati ng kanyang lumang lakas. Batay sa kung paano kumikilos ang mga monster, makakarating sila sa night camp bago magtagal, kaya kailangan niyang magpatuloy. Dahil doon, naging malinaw ang isang bagay, nauubos na ang oras kung gusto niyang makuha ang Genesis Stone at makabalik pa rin sa kanyang mga kakampi. Samantala, sa ilalim ng Red Moon, patuloy na nagbabantay ang mga knight sa camp.
May narinig na bagay ang isang guard sa mga bushes. Tinalon siya ng isang kobold at sumigaw siya ng babala sa iba. Habang itinutumba ang isang guard, tinawag ng isa pa ang lahat upang maghanda. Ang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Duke Agnes at ng mga monster ng Black Forest ay nagsimula na. Nagtago ang isang kobold sa likod ng puno. Nanatili ito sa likod, pinapanood ang laban at pinapakinggan ang mga knight. Sa labas ng camp, naghihintay na ang mga kobold at iba pang monster. Ang isang mana-covered blade ay malapit nang makipagtagpo sa isang ordinaryong espada. Pinutol ni Babel ang isang kobold gamit ang kanyang kapangyarihan. Tinarangkahan siya ng isa pa mula sa likod, ngunit hinawakan ito ni Babel ng may kaginhawaan. Matindi rin ang pakikipaglaban ni Cain. Sinubitan ng Crimson Knight ang isang kobold nang walang kapaguran. Habang pinapanood siyang sumisira sa kalaban, na-realize ni Babel na si Cain ay dapat na hindi bababa sa C-rank at nagulat na makakita ng ganoong kalakas na tao sa hanay ng mga Crimson Knight. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang nagpalingon kina Babel at Chiffon. Mas maraming beast ang sumusugod sa camp. Ang kasunod na wave ay nagpagimbal sa mga warrior. Nang makita kung gaano karaming monster ang darating, nagsimulang magpanik ang mga knight, at nagmungkahi pa ang isa na tumakbo. Agad itong pinatigil ni Chiffon. Anumang tumakas ay parurusahan at inutusan silang bumuo ng isang wall. Sinabihan ng captain ng Crimson Knights ang lahat na maghanda para sa laban. Pagkatapos noon, pinalakas ng mga lalaki ang kanilang sarili at naghanda. Sumugod ang mga beast sa mga tao at nagbanggaan ang dalawang panig. Bumutis si Babel sa gitna ng horde. Patuloy na lumaban ng kasing tindi si Cain. Sumingit si Chiffon gamit ang isang mana-charged strike. Ang kanyang mga patama ay yumanig sa lupa at nagpatamba ng maraming kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos ay may nakakuha sa pansin ni Chiffon. Sa pagtingin sa susunod na wave, na-realize niyang ang puwersa ng kalaban ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Ito ay dahil maagang lumabas ang Red Moon sa halip na sumikat bukas ng hating gabi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang Black Ogre. Ang roar nito sa likod niya ay naglagay kay Chiffon sa alerto. Pagkalipas ng isang sandali, nakaharap niya ang Black Ogre. Hindi nalalala pa ang timing. Siya lang ang tanging knight doon na higit sa B-rank. Dahil walang ibang nakakakontrol dito, kailangang subukan ni Chiffon. Sa isang papatak na sandali, ang weapon ng beast ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ipinukpok ng Black Ogre si Chiffon sa lupa. Nanood si Babel sa gulat habang madaling natalo ang captain. Dahil walang ibang pagpipilian, nagsimulang umatras si Babel at ang iba pa. Alam ng mga knight na mamamatay sila kung mahuhuli sila ng mga monster. Sinumpa ng isa ang walang katapusang mga kobold habang ang isa naman ay gustong tumakas sa likod. Nahihirapan pa rin na itatanong ni Chiffon kung ginawang mas mabilis ng Red Moon ang Black Ogre kaysa sa isang knight na nakasuot ng maliwanag na armor. Sumigaw ang isa na hindi dapat masira ang formation. Naramdaman ni Chiffon ang relief nang makita niyang sumingit si Duke Agnes. Naglakad si Duke Agnes patungo sa kalaban habang sumusugod sa kanya ang isang malaking akumulasyon ng mga monster. Nananatiling kalmado ang kanyang mga mata. Itinumba niya ang unang monster gamit ang isang casual slash. Pagkatapos ay naging seryoso ang Duke. Ang isang swing ay nagpalipad sa lahat ng kanyang mga atake sa ere. Ang kanyang pangalawang strike ay tumama ng mas matindi pa. Nang matapos ito, tanging nawasak na lupa na lang ang naiwan. Tumigil sa takot ang mga kobold matapos makita ang kapangyarihang iyon. Tumingin lang si Chiffon habang binubura ng kanyang master ang daan-daang monster ng halos walang kahirap-hirap. Iyon ang lakas ni Duke Agnes, isa sa 9 stars ng kontinente. Pagkatapos ay isang figure ang nagsimulang maglakad sa gitna ng usok. Matapos putulin ng maraming kobold, nagpatuloy si Joshua. Nakarating ang bata sa gilid ng isang malaking hukay. Nahanap na niya si Bronto. Nagsimulang umakyat ang kidlat mula sa napakalaking pit sa kanyang harapan. Nahanap na rin sa wakas ni Joshua ang Genesis Stone. Bumalik sa camp na clear na ni Duke Agnes ang karamihan sa battlefield. Kahit sa gitna ng labanan, nanatili siyang lubos na kalmado. Nang inig si Babel sa nakikitang napakalaking lakas ng kanyang ama, sinabi sa kanya ni Babel na ito ang kapangyarihan ng kanyang ama at bilang kanyang anak, dapat balang araw ay maabot din ito ni Babel.
Idinagdag pa niya na natural lang para sa isang tulad ni Babel na bata at walang karanasan na mayanig sa ganoong karaming mana sa isang totoong laban. Pagkatapos ay may nalaala si Babel na mahalagang bagay. Galit siyang lumapit kay Chiffon at nagtanong tungkol sa isang tiyak na bata, na nag-iwan sa lalaking nakaitim na litong-lito. Ang tinutukoy niya ay ang anak ng second wife. Sinabi ni Chiffon na walang kitang Joshua kahit saan. Kaya nahulaan ni Babel na tumakas ang bata sa takot at tinuwanan ang mababang pinagmulan nito. Nagsimula ring mag-usap ang mga sundalo na sinasabing si Joshua ay hindi katulad ni Babel at isang kahihiyan sa dugong Agnes, ngunit sinaway sila ng duke dahil sa pagkawala ng focus habang hindi pa tapos ang laban. Ang galit pa lang niya ay halos dumurog na sa mga knight. Nagbuhos si Babel ng mana sa kanyang espada. Pagkatapos ay sumugod siya sa unahan, sinusubukang manalo ng karangalan para sa kanyang bahay. Sumunod ang iba pang mga knight gamit ang sarili nilang atake. Naipasa ng pasyon ni Babel, lahat sila ay nakiisa sa push. Sa wakas ay tumalikod at tumakbo ang mga monster. Nag-cheer ang isang Crimson Knight, siguradong mamamatay silang lahat bago makarating sa forest. Pagkatapos ay ang mga tumatakas na monster ay biglang na-blast sa ere. Tumigil sa gulat ang mga knight. Isang buong grupo ng mga Black Ogre ang dumating, na nagpabigla sa mga puwersa ni Duke Agnes. Nagpakawala ng isang nakakatakot na roar ang mga higanteng beast. Sa nakikita nila, walang ibang magagawa ang mga knight kundi tumakbo. Ang iba pang mga monster ay na-excite sa mga ogre at muling inatake sila. Kaya, napilitang bumalik sa laban ang mga knight kasama ang mga kobold. Ang isang swing mula sa isang Black Ogre ay dumurog sa parehong mga monster at mga tao. Yet, patuloy pa ring lumaban ang mga knight. Na-realize ni Chiffon na ang maraming Black Ogre ay gumawa sa labanan na mas malala pa. Pagkatapos, isang pamilyar na aura ang nagpatingala sa kanya. Si Joshua ay nasa ere, handang sumalakay mula sa itaas. Ang kanyang Thunderbolt ay sumambulat sa ulo ng isang monster. Ang kidlat na patama ay nakapatay sa Black Ogre sa mismong lugar. Hindi makapaniwala sina Vigo at Chiffon sa kanilang nakita. Kahit ang kanyang ama ay impressed. Lumapag si Joshua sa lupa. Sa wakas, pumasok na sa labanan si Sir Sanders. Nalaglag ang panga ni Chiffon na ang isang 9-year-old ay nakatambo ng isang Black Ogre sa isang patama sa ilalim ng Red Moon. At ginawa ito ni Joshua habang si rank lamang. Tumangging tanggapin iyon ni Vigo, na nag-aakalang gumamit lang ng trick ang bata at tumama sa tamang sandali. Matapos magtago, iginit pa niya na ang tunay na nakapatay nito ay ang ama ng bata. Sa pagsuporta sa kanilang lord, sinabi ng knight na ang isang C-rank ay nakachamba lang dahil B-rank lang ang makakatalo sa isang Black Ogre. Pagkatapos ay nagmadali silang suportahan si Duke Agnes. Sumugod muli ang mga knight sa laban kasama si Duke Agnes. Tapos na si Joshua sa pagiging tinitingnan ng mababa. Masyado itong tumama sa kanyang pride, kaya pinili niyang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, kahit na ang kanyang batang katawan ay maaaring masira. Kung magkamali man ang mga bagay, naniniwala siyang ililigtas siya ng kanyang ama. Nawawala na ng pag-asa ang mga knight habang nakikipagharap sa isang buong horde ng mga pinakamalakas na monster sa forest. Nalito sila nang sabihin sa kanila ni Joshua na tumabi o mahuli sa kanyang atake. Nagsimulang magpakawala ng kidlat ang paligid ng kanyang spear. Kahit na may mataas na compatibility sa Genesis Stone, hindi pa rin niya alam kung magkano ang makakayanan ng kanyang katawan. Tumalon siya sa ibabaw ng dalawang Black Ogre. Pagkatapos ay pinakawala ni Joshua ang Thunderbolt Wind sa kanilang dalawa. Nagliwanag ang langit sa kidlat. Inihagis ng blast ang dalawang higanteng beast malayo roon. Sa ganoong paraan, itinumba ni Joshua ang dalawang Black Ogre. Ngunit ang Thunderbolt Wind ay nag-iwan sa kanya na drain. Napaluhod si Vigo sa hindi paniniwala. Natulala ang mga knight na ang isang C-rank ay nakapatay ng mga beast na karaniwang katapat lamang ng B-rank sword o mas mataas, lahat sa isang atake, at nagsimula silang magtanong sa kanyang elemental mana. Ang ilan ay nagsimulang magtaka kung si Joshua ba ay isang magic swordsman. Nagulat si Duke Agnes na ang kanyang pinakabatang anak ay nakatayo pa rin at nahulang tumatanggi si Joshua na magmukhang mahina sa harap ng lahat. Isang magician ang lumapit sa Duke, na nagpupuri sa talent ng bata. Nang ipapaliwanag ito sa simpleng mga terminong pang-knight, nahirapan si Arman na gawin ito.
Kaya, tinawag siya ng wizard na si Armon na isang monster na yayanig sa kontinente dahil ginamit niya ang bihirang regalo ng mga Diyos, ang double casting ng dalawang spell, isang bagay na karaniwang nangangailangan ng third-class master o mas mataas pa. Bago pa matapos si Armon, biglang mabilis na tumakbo ang duke. Nagastos na ni Joshua ang bawat huling patak ng kanyang kapangyarihan. Hindi na kaya ng kanyang maliit na katawan. Habang nagdidilim ang kanyang paningin, itinaas ng isang black ogre ang braso nito upang durugan siya. Nagdulot ng lilam sa bumabagsak na bata ang kamao ng beast. Dumating sa tamang oras si Duke Agnes, nasalo si Joshua bago ito bumagsak, at dinurog ang monster sa isang patama. Iniligtas niya ang kanyang youngest son. Dahil doon, sa wakas ay nawalan ng malay si Joshua dahil sa matinding pagod. Halos instant na binura ng Duke ang beast. Iniligtas niya ang kanyang anak sa huling segundo. Naramdaman ni Joshua na ligtas siya sa mga braso ng kanyang ama. Nagsimulang pumikit ang kanyang mga mata at tuluyan siyang nawala ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, may mga taong natrap sa loob ng isang nasusunog na gusali. Ito ang mansyon ni Duke Agnes. Nagdulot ng pagkalito sa kanya ang nakikitang eksena. Habang pinapanood ang kaguluhan, naitanong niya sa sarili kung totoo ba ito. Masyado itong nararamdamang totoo para maging isang ordinaryong panaginip. Pagkatapos, isang figure na may hawak na napakalaking espada ang lumabas mula sa mga apoy, at inisip ng mga tao na iyon ay si Aiden von Agnes, ngunit ito pala ang First Earl. Hindi maunawaan ni Joshua kung bakit niya nakikita ang pagbagsak ng pamilya Agnes, isang kapahamakan na dapat ay mangyayari papagkaraan ng humigit kumulang 10 taon. Lalo lamang siyang naguluhan sa vision na iyon. Pagkatapos, na-realize niyang ito ay dapat na isang precognitive dream na dulot ng Genesis Stone. Kung talagang si Bronto ang nagdulot nito, maging ang mga wizard ng Grand Tower ay hindi kailanman tunay na naunawaan kung gaano kalakas ang mga Genesis Stone.